Welcome to the UCM Interface Bible Study dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Isa itong conversational expository Bible study program hatid sa inyo ng UCM Interface, ang Young Adults Ministry ng Union Church of Manila. We do our best to study context and let Scripture speak for itself. Ang programang ito ay isang teaching ministry ng Union Church of Manila, a church of many nations committed to making disciples who are transformed by the gospel of Jesus Christ. Okay, so, name, what do you do? Ako po si Maggie, isa pong atleta at Echo IT. Ako naman si Rainier, ang Young Adult Ministry Director ng Union Church of Manila. And this is Gutch, commercial voice artist. For this episode, we are going to be discussing a very popular parable. One of the most popular parables, I would even say. And it is the Good Samaritan. Sa Luke 10:25 to 37. Siguro naman lahat tayo familiar with this. True. Luke 10:25 to 37. And behold, a lawyer stood up to put him to the test, saying, "Teacher, what shall I do to inherit eternal life?" He said to him, "What is written in the law? How do you read it?" And he answered, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself." And he said to him, "You have answered correctly. Do this and you will live." But he, desiring to justify himself, said to Jesus, "And who is my neighbor?" Jesus replied, "A man was going down from Jerusalem to Jericho, and he fell among robbers, who stripped him and beat him and departed, leaving him half dead. Now by chance a priest was going down that road, and when he saw him, he passed by on the other side. So likewise a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he journeyed, came to where he was, and when he saw him, he had compassion. He went to him and bound up his wounds, pouring on oil and wine. Then he set him on his own animal and brought him to an inn, and took care of him. And the next day he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper, saying, 'Take care of him, and whatever more you spend, I will repay you when I come back.' Which of these 3 do you think proved to be a neighbor to the man who fell among the robbers?" He said, "The one who showed him mercy." And Jesus said to him, "You go and do likewise." Pag mag-interpret tayo ng parable, kailangan malaman natin yung context nito. Kadalasan, meron kasing issue na binibring up or may tanong kay Jesus, kaya sasagot si Jesus, and he would answer this question or a concern through a parable. Mapapansin nyo, pag tinignan nyo ulit yung Bibles ninyo, this is part of the journey of Jesus. At alam naman natin kung ano mangyayari kay Jesus sa Jerusalem, di ba? Ito yung ipapako siya. Tapos, may mga sumunod pa mga events dyan. Isa pa na sumunod dyan, itong si Jesus when he sent out his 72 disciples on a mission. Nag-ministry, parang ganun. Oo, nag-evangelize sila, etc. Ganyan. Tapos, they gave a report. So, they were in fact very, very happy. Kasi sabi nga nila dun sa report nila na 72 returned with joy. ang galing, ano? Ang ganda nung experience namin, sabi sa verse 17. "Lord, even the demons submit to us in your name." Oo. Biglang parang pinihit ni Jesus yung perspective. Ang sabi niya kasi, "However, do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice that your names are written in heaven." Pero Jesus is redirecting their perspective. You rejoice that your names are written in heaven. So there's something about salvation here. This is more than just things that you could actually do. At ilalagay niyo pa to dun sa konteksto na Jesus was on his way to Jerusalem where he was going to be crucified. May kahalagahan din yun eh. Because we know that the cross is all about grace. It is God's demonstration of His grace. It's a costly demonstration of His grace. Sa pagkakataong to, in verse 25, ano nga ba yung setting? Ano yung nangyayari nun? Sa verse 25, "And behold, a lawyer stood up to put him to the test, saying, 'Teacher, what shall I do to inherit eternal life?'" So siguro most likely, nagtuturo si Jesus dito at merong isang expert in the law. He's a lawyer, okay? Kasi ang law ng Israel ay nasasaklawan din yun eh. Yeah. So he is a lawyer in that sense, but at the same time, he is a theologian. Was he seeking the truth? Was he interested in the truth?
Hindi. He wasn't interested in discovering the truth. For him, he knows the truth. Alam ko na yung truth eh. Theologian na kasi siya eh. Oo, alam ko. Gusto ko lang sabihin mo, Jesus, kung ano yung gusto ko, di ba? This is what's curious about this question. Inherit eternal life. Pero ang assumption nga niya, I have to do something. What must I do? I have to do something to have the right to inherit eternal life. It's just all about doing, disregarding the fact that if you have to inherit something, it's always based on a relationship. Ano kayang ginagawa ni Jesus dito? Ba't hindi na lang kasi sagutin ng diretso? Bakit ibabalik pa yung tanong? If you love your neighbor, who now is the focal point of your life? Ibang tao. Ibang tao na. Grabe, no? Tingnan niyo yung direction. It's vertical and it's going to God. It's horizontal, but it's towards your neighbor. Love God and love others. Yes. He commended it, no? Tama, kung na-meet mo tong demands na to, okay ka. Doon pa lang sa tanong ng lawyer, what must I do? Sa paniniwala niya, you must live a virtuous life para maligtas ka. So yun yung pinaka-premise ng buhay niya. Pero tingnan niyo kung paano niya na-summarize yung law. Is it really about doing? Nakacenter siya sa love eh. It's less a list of things to do and more a posture, an attitude. Pero sabi ni Jesus, di gawin mo. Alam mo naman, kaya mo naman pala eh. Meron ba talagang kayang gumawa nun? Perfectly imposible ata. Hindi talaga, because if you're honest with yourself, alam mong hindi mo ma-achieve ito. Yung next line kasi yung interesting, yung desiring to justify himself. Yung ginagawa ng lawyer ngayon, justifying eh. Meron siyang ginagawa na somehow mali, pero pinapalabas siyang tama. Ako. Eto na, ang tanong niya, Who is my neighbor? bakit tinanong niya itong who is my neighbor? Kasi may pinanggagalingan yan eh. Meron kasi silang common belief. Meron silang mindset noong araw. At ito nakabase sa isa sa kanilang mga sacred writings. Ito yung Sirach, chapter 12, verses 1 to 4. So, Sirach is not part of the Hebrew Bible. Pero ito yung mga writings noon na pinagkukuhanan din nila ng inspiration nila, ganyan. Kaya lang, hindi to talaga kasama dun sa canon ng Hebrew Bible. If you do good, know to whom you do it, and you will be thanked for your good deeds. Do good to the devout, and you will be repaid, if not by them, certainly by the Most High. No good comes to one who persists in evil, or to one who does not give alms. Give to the devout, but do not help the sinner. I do good to you, you do good to me. Susuklian mo ko. Oo. Or at least susuklian ako ni Lord. Oo, pipiliin mo. Kasi nga naman, itong mga Pharisees and lawyers, meron mga grupo ng mga tao na hindi nila talaga tinuturing na neighbor. Tulad nino. Shepherds. Tax collectors. Prostitutes. So, ito yung mga outcast. Kaya nga, di ba, tinatanong lagi ng mga Pharisees, Jesus, taga-hang out with all these tax collectors and prostitutes and sinners. Ugh! Oo. Namimili talaga sila ng neighbor nila. That's why, for this lawyer, kailangan define natin yung kung sino yung neighbor. Kasi meron talaga mga taong hindi mo dapat tulungan. So, yun yung issue. Ngayon, eto na. Dito ngayon, sumagot si Jesus at dito niya binigay yung kanyang parable. Dito sa eksena, sino daw yung pinakilala ni Jesus na character? Isang lalaki, naglalakad. Ano yung direction? Going down, pababa to Jericho. Kasi Jerusalem is in an elevated place, ang Jericho pababa. Pero nakakatawa nga si Jesus gumawa ng kwento, yung galing ng storyteller. Sa lahat naman ng dadaanan, yun pang path from Jerusalem to Jericho. Notorious yun eh. Para siyang yung dito uso yung nakawan. The bad part of the city. Alam niyo ba yung Carmona Rizal? May legend yan eh. Hindi ko alam kung totoo nga ba. Kaya daw Carmona yan. Kasi medyo delikado yung lugar na yan. Pag dumaan ka dyan, may kotse ka, may manghaharang sa'yo, sasabihin sa'yo, car muna. Car muna. Kukunin ko muna yung kotse mo bago kita ititirang... Grabe naman yun. Nasirakan na din si Pastor Ray. Nainganyo kasi kay Gucci. Pinapatulang ko yung kakornea ni Gucci. As expected dahil nga medyo delikado tong daan na to. Ano nangyari dun sa lalaki? Nanakawan. Inattack daw ng mga magnanakaw. Tapos, Hinubaran siya. Binugbog. At pagkatapos, left him half dead. very strange. Magnanakaw ka, damit ang ninakaw mo. Bakit damit? Weird, di ba? Kasi sa atin ngayon, ano ba yung madalas na ninanakaw sa atin kapag ikaw lumabas ng bahay? Cellphone. Cellphone. Mawala na ang wallet, wag lang ang cellphone. Nung panahon nila. Itong first century society, no, it's a very structured, very stratified society. Kasi dito talaga sa kanilang kultura, malalaman mo kung tagasang ka, kung sino ka, anong status mo sa buhay, sa pamamagitan ng accent mo, ano bang language na ginagamit mo, kung paano ka manamit.
Doon malalaman kung anong status mo. At sila, a big proportion of their income goes to two things. It's either food or clothing. Mahal masyado ang damit. Kaya hindi nakakapagtaka nung nilapitan siya o nung inattack siya ng mga magnanakaw, hinubaran siya, kinuha yung damit. Mahal yun, mahal ang damit. At iniwan siya parang patay na. At dahil hubad siya, wala na siyang marker. Hindi mo siya ma-identify kung anong lahi ba nito. Hindi mo ma-identify. Ayan, eto na, tuloy pa yung kwento. Sino ron dumating sa eksena? So, merong priest. Bago natuloy yung kwento tungkol sa priest, alamin muna natin kung ano ba yung priest. Levites. Anong tribe sila galing? Aaron, yung family ni Aaron. Tama. Ang priest ay isang Levite. Pero hindi lahat ng Levites ay pwedeng maging priest. Kailangan descendant ka lang ni Aaron. Di ba? Kung hindi ka direct descendant ni Aaron, hindi mo pwedeng maging role yung priest sa temple. Yun yung main qualification. So, medyo mataas ang tingin ng mga tao dito. Kung ikaw itong lawyer, nakikinig ka sa kwento ni Jesus dun sa parable, dumating yung priest, ano ngayon ang in-expect mo? Siya yung tutulong. Oo, syempre. Priest ito eh. Expected na yan. Pero, sa kwento ni Jesus, ano nangyari? Dumaan siya sa kabila. Lumipat ng side. Hindi sa atin sinabi bakit niya ginawa yon, Jericho. So ito lang yung mga haka-haka ng ibang mga commentators, ng ibang mga theologians, na ito daw most likely spent 2 weeks to serve at the temple. Wala siya sa pamilya niya for 2 weeks. Tapos siguro natapos na yung duty niya, pauwi na siya. Ito yung dinatnan niya dun sa kalsada. Pero bakit kaya niya hindi tinulungan? Unclean pag half dead eh. Totoo. Kasi ganito nga, no? Nawala ka na for 2 weeks. You've been away from your family for 2 weeks. Your wife and your children expecting you to go home. Ito pa. Ang tindi nito. Una, hindi mo naman ma-identify kung anong ethnicity nitong biktima. Baka kung sino yan. Baka yan yung mga kaaway natin. Baka nga Gentile pa yan eh. Kasi hindi mo naman ma-identify dahil walang suot. Number 2, kung nagkataong patayan, hinawakan niya, he will become ceremonially unclean. Anong magiging consequence nun? Quarantine. Well, there's several verses here from Leviticus tsaka Numbers. But I think the long and short of it is, kailangan niyang bumalik sa Jerusalem at mag-spend some time again to become ceremonially clean again. Mga purification ritual. He had to return to Jerusalem to perform the ceremonial washings kasi hindi naman siya pwedeng umuwi nang hindi niya nagagawa yon. Priest kasi siya eh. But it would take him another week, so madidelay pa siya. Hassle yun, di ba? Nako, oo. So ngayon, wala namang iba nakakita. Wala naman siguro mga CCTV camera noon. Walang makakabisto. Other side na lang. Tawid na lang, oo. Kaysa naman yung inconvenience pa ako. So, libre na siya. Kakauwi na siya sa mga pamilya niya, sa misis niya, sa mga anak niya. Okay na. Ito naman, meron pang sumunod na dumating. Sino daw? Levite. Isang Levite. Ano ba itong Levite? So sabi natin, ang Levite ay, syempre, galing sa tribe ni Levi. Pero anong kanilang papel? Assistant sila nung priesthood. They could serve in the temple, pero hindi sila yung priest. Sila yung mga nag-a-assist dun sa lahat ng mga sacrificial duties ng priest. Pati yung pagpulis ng mga tao sa loob ng temple. Sa courtyard. Yes, so ushering committee sila, ganyan. Marami trabaho itong mga Levites. Marami silang tungkulin doon. Very busy sa temple. At most likely, galing din siya sa Jerusalem at katatapos lang din ng kanyang duty. Medyo mababa ang rango mula dun sa unang dumaan kasi priest yun eh. Pero kung ikaw yung lawyer, nakikinig ka dito sa parable at ito yung parable na sagot ni Jesus dun sa Who is my neighbor, ano ngayon sana ang in-expect mo mangyari na dito sa Levite? Ito na, dumating na ang bida ngayon. Oo. Kasi kahit naman mas mababa siya dun sa priest, sa rango niya, pero mukhang eto na. Hindi na tayo bibiguin ito. Kaso, Passed by on the other side. Nagmana kay boss. Sorry, bro. Not today, not today. so ngayon, exit na siya. Eto na, alam mo si Jesus, mahilig sa mga ganyang dramatic na... Shock value, eh, no? Oo, may shock value yung kwento. Eto na, verse 33, sino daw yung dumating sa eksena? But a Samaritan. Samaritan. Okay. Galit na galit talaga ang Jews sa Samaritans. At alam natin na napakahaba ng history nitong alitan na ito. Bigyan ko lang kayo ng, just a very quick example. Bukod sa mga mestizo sila, because they have interbred with Gentiles,
Ito yung panahon na ang Assyria took over Israel, tapos may mga natira namang Jews doon sa Samaria at they intermarried. So hindi sila purong Hudyo. Tsaka alam ko they worshipped other gods nga rin. Oo, dahil doon this is what you call syncretistic religion. Nahaluan ng paganism yung kanilang relihiyon. So bukod sa hindi sila puro ethnically, pati yung kanilang religion, hindi siya pure. It was mixed with pagan beliefs. Ito pa, maski nga yung kanilang scripture, hindi nga pareho eh. Ang Samaritans, hanggang Deuteronomy lang sila. Pentateuch lang ang kanilang Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yun lang ang Bible nila because they will have nothing to do with David. Hindi sila kasali dyan eh. David, yung kingship niyan, dyan lang yan sa Judah. Wala kaming pakialam dyan. We are different. Kaya kita nyo, magkaaway talaga yan. Ikaw yung lawyer, nakikinig ka dun sa sagot ni Jesus, dun sa tanong mo, who is my neighbor? Dumating ito Samaritan, anong maiisip mo? Sa lahat pa ng darating, ba't yung Samaritan pa yung hindi tutulong yan? Lalong-lalo pa ito. There are no good Samaritans. Alam ko isa yun sa mga quotes nila yun. Kasi kaaway natin yung mga to. Kaaway talaga nila. At syempre, kung nakikinig ka dun sa kwento, kung yun ngang priest at yung Levite hindi tumulong, ano pang aasahan mo sa isang Samaritan? Wala, lalo yan. Baka pinatay pa lalo yan. Oo, tsaka baka yung maghanap pa yan, ano kayang pwedeng nakawin pa dito? May natira pa. Baka may matitira pa ako Baka dito. pati Bo, kunin niya. Kaso, ano daw nangyari? Sa verse 33, But the Samaritan, as he journeyed, came to where he was, and when he saw him, he had compassion. uy, iba, di ba? Kasi nagkaroon siya ng emotional impact sa kanya yung nakita niya. Nakaramdam siya ng awa. And this is a Samaritan. So this is unexpected. Samaritan? Naawa dun sa biktima. Naawa lang ba? Tapos nag-selfie-selfie, tapos alis na. He went to him and bound up his wounds, pouring on oil and wine. Ginamot niya at ginamit niya kung anong meron siya. And apparently, itong oil at saka wine, ito yung mga typical na pang first aid nila noon. So, ginamot niya. Natapos ba doon yung pagtulong niya? Hindi, all out. Binuhat pa niya. Pagtapos, nilagay niya sa sarili niyang his own animal. Okay, kung nilagay niya yung sa donkey niya, ito yung kanyang sasakyan, anong mangyayari sa kanya? Lalakad. Kailangan maglakad siya, oo. Pero mo nakahilata dun sa donkey mo yun. At saan niya dinala? Brought him to an inn and took care of him. Yung inn na tinatawag, wag nating isiping Shangri-La Hotel o kahit pa sabihing mga 1-star or something, economy type na hotel. It's not even like that. Itong inn na ito yung mga, kasi yung mga travelers nung, kailangan lang nila talagang yung saglit makapagpahinga sila doon, tapos yung animals nila, papakainin, papainumin, gano'n. Doon lang niya nilagay yun. Napaka-rough nito. So parang renta na bed spacer. Parang ganyan, oh. It really is just a rest stop. Ngayon, doon niya dinala at inalagaan daw niya, di ba? And then, kinabukasan, He took out 2 denarii and gave them to the innkeeper, saying, "Take care of him, and whatever more you spend, I will repay you when I come back." okay, nagbigay siya ng deposit. 2 denarii. Oh, 2 denarii meaning, magkano yon? It was a day's wage for a laborer. So yung kinita niya ng 2 araw. Wow! Nagbigay pa ng pera bilang security. Down payment. Oo, down payment. Oo. At sabi pa niya, pagbalik ko, kung meron pang mga ibang ginastos, Sisettle ko yung bill. i-reimburse ko pa. Ang galing ng ginawa niya. Actually, mapakahalaga nito yung ginawa niya, nag-iwan pa siya ng pera. Dahil kapag yan, iniwan na lang niya basta-basta. At itong innkeeper, gumastos para mapagaling siya. Walang magagawa itong biktima na to kung hindi bayaran. Babayaran niya, seservisyohan niya itong innkeeper. So he will be a slave of the innkeeper. Ang ginawa nitong Samaritan na to, sinigurado niya na hindi ito dapat maging victim ng slavery. Kailangan pagbalik ko, maayos siya. That he will remain a free man. Nakita niyo yung mga ginawa niya? Dinitali pa ni Jesus kung ano-ano yung ginawa ng Samaritan. Samantalang doon sa priest at saka doon sa Levite. Iwanan lang eh. Wala lang. Deadma. Alis. Ang thorough, time, effort, money, Yeah, resources. Oo. What propelled him to do it? compassion. Yun ang maganda doon. He had compassion on the victim. May tanong ngayon si Jesus kasi tapos na yung kanyang kwento. Eto na. Ito na yung punchline ng parable. Which of these 3 do you think proved to be a neighbor to the man who fell among the robbers? Ang unang tanong ay, Who is my neighbor? who is my neighbor? At the end of the story, Which was a neighbor? which of these 3 do you think was a neighbor? Why did Jesus switch it around? When you simply ask, who is my neighbor?
Na-define na naman nila kung sino yung neighbor nila. Remember when you read the verses in Sirach? Parang sinasabi ni Jesus, being a good neighbor is more important than defining who the neighbor is. Because when you simply define who your neighbor is, Parang selective na. it's selective, and also, if you're selective, then what becomes of loving your neighbor? It's transactional. It's transactional and it's so easy. I can do this. Remember, what must I do to inherit eternal life? And also in verse 29, he was desiring to justify himself. Meaning, he wanted to make it easy. He wanted the definition to be easy. Right, because ang original nga niyang question is, what must I do? It's something doable. What Jesus is saying is, you don't understand. This is so demanding. At hindi pinaghihiwalay ang loving God and loving your neighbor. If you fail in loving your neighbor, you have never truly loved God. Hindi mo siya talaga minahal. Pinapadali nila sa sarili nila itong command na to eh. It is very demanding. In fact, it's extreme. Tignan mo naman yung ginawa nung Samaritan. Extreme! Sabi nga ni Maggie kanina, it's very thorough. Eto pa. Pagdating natin sa verse 37, tinanong siya, o sino dito? Sa tatlo. Ang sagot niya, Yung sagot niya, the one who showed him mercy. I'm gonna say the S word today, Jesus. Hindi masabi eh. he could not even bring himself to say Samaritan. Ganun talaga lumalabas yung puso talaga ng lawyer na to, no? Nung expert of the law na I don't even wanna stain my mouth. The animosity runs deep. Oo. Hindi man lang niya mabigkas na Samaritan. Kaawa yan eh. Kaawa yan. He who shall not be named. And then Jesus said, You go and do likewise. Tinanong mo eh. di ba? Earlier, sabi ni Jesus, in verse 28, Jesus said, do this and you will live. And it ended with, go and do likewise. Naintindihan na kaya ngayon itong lawyer yung demand ng loving God and loving your neighbor? Di nga niya masabi yung pangalan eh. Paano pa niya mamahalin? Di ba? In response nga to dun sa Sirach, dun sa Luke 6:32, which is a few chapters before this pa. Diba? This is Luke 10 na eh. If you love those who love you, what benefit is that to you? For even sinners love those who love them. So I think yun yung, he was trying to define it in a very easy way. Okay naman to, hanggang dito lang yung neighbor eh. Pero yung totoong demand ng loving God and loving your neighbor is really this radical. Oh, And so gusto mong mabuhay? Sige, ito gawin mo. right. Kanina nga sinabi ko sa inyo, you have to consider its bigger context. Its broader context which starts in chapter 9 verse 51. Dito na nagsimula yung journey ni Jesus to the cross. And what is the cross all about? It was the mercy of God. This is all about grace, and that is missing. That is missing in the understanding of this lawyer about the law. Lawyer ka na, but he missed the whole point. Even the law of Moses is permeated with the concept of grace. Yung palang redemption ng Israelites from slavery in Egypt, how they gained their freedom, that is a demonstration of God's grace. Hindi naman kasi binigay muna yung law at sinabi ni Yahweh, o yan fulfill the law first and then I will redeem you from slavery. Hindi ganun ang paradigm na tinuturo sa atin. Even in the Old Testament, it's all about grace. And Jesus' journey to Jerusalem, his purpose was to die on the cross. And what happened in Romans 5:8? But God demonstrated his own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So go and do likewise. Hirap. It's also very interesting yung sinabi ni Jesus na what is written in the law? How do you read it? Sige, paano ba interpretation mo dyan? Yeah. Ito kasi, parang feeling ko pwede kung ito ba talaga yung definition niyan? Parang i-water down niya yung definition niya because that's how he wants to read it eh. Tama namang ginagawa ko eh. Right. Pero the real demand, we see it in the cross na, wow. Love your enemies. Diba? While we were sinners, Christ died for us. Yeah. Okay, meron ba kayong gustong ibahagi na natutunan dito sa parable na to? Pagtapos nating i-discuss ngayon, yung naisip ko, grabe, pasalamat tayo sa grasya ng Diyos. Kasi ang hirap. Parang imposible talaga kung sarili lang natin yung aasahan natin na gawin to. Yung go and do likewise. Grabe, ang hirap nito. As in, pero personally, confession ulit, I catch myself sometimes trying to do. Alam mo yun? Parang sinusubukang gawin pero
Parang kailangan ng constant reminder ng grasya. Yeah, and especially loving your neighbor, hindi na ikaw ang sentro ng universe mo. Iba na. Now, this is all about the other person. Ako ang common reading kasi is, ang napipick up natin is, ito yung gagawin ko eh. Pero now, kitang-kita natin yung how hard it is to actually do. I think nga, yung context is lost on us kung gaano kagalit talaga yung lawyer na to dito sa Samaritan. Hindi lang siya doing thoroughly hindi lang siya loving thoroughly It's loving those you despise. If I were to actually add to that, I think this parable is super, super relevant even today. Even as simple as life online. Kasi ito. Yung language na nakikita ko madalas, and this might actually be very controversial, what I'm gonna say. Alam mo yung parang, if you don't believe this, or if your online activity or yung social media mo is on the other fence of where I am, the usual language is, unfriend me now. Nakita yun, di ba? Nakita yun. Yes. Well, Do not basically, be my neighbor. or, I'm not your neighbor. Don't be my neighbor. I'm gonna block you. I'm done with you. I'm writing you off. Persona non grata. Basically, parang ganun eh. And for good reason naman. Kasi grabe, sobrang toxic talaga. Toxic ang feed. And di ba, parang the online space is really devoid of mercy and understanding sa discourse. And I think why this is so relevant, that this is not just about good deeds and tutulong ka sa tao. Yung tinuturo sa atin ni Jesus dito, my enemy is still my neighbor. Right. We are being called by Jesus to respond by being a neighbor to people who we disagree with, that we've written off, and people we consider enemies. And that's how crazy that is. Yeah. That's madness. Yeah. Totoo yan. Kasi kanina nga, when you quoted Luke chapter 6, if you love only those who love you, what good does it do to you? Di ba? Even sinners do that. There's nothing special about it. There's nothing extraordinary about that. And just like yung itong expert of the law na to, we could very well justify ourselves and prefer how we read it. How do you read it? Sabi nga ni Jesus, di ba? By limiting the extent and demand of the word. Right. Saan ba narinig yun? Hindi ko lang kung sino yung nag-quote nito na kung inimbento lang natin yung Christianity, dapat man lang ginawa natin easier for ourselves. Diba? Come on! If we invented this, you might as well make it easier. Right. Bakit carry your cross? Ba't ganun? Ba't sinama yun? He loses his life for my sake, shall find it. Ba't may ganun? Payamanin mo na lang ako, Panginoon, di ba? Yung mga ganun na lang sana eh. Napaka-radical talaga nito. Actually, this is not teaching that the Samaritans are good. Di ba? But I think for a shock value to the questioner, this was the one that's important. Yun yung nawawala sa atin. Kaya I think magandang pag-isipan natin. Sabi na, he said, the one who showed him mercy. Hindi man lang niya masabi yung Samaritan. Kasi sobrang galit na galit siya. Yeah. Sobrang tindi ng prejudice niya. And I wonder, if we were to replace Samaritan with a blank, sino yung ilalagay natin doon? Yes. Meron na ako. Ilista yan, ilista. Marami yan. Marami yan. Hindi nga natin masabi dito di ba? Inappropriate. That just shows. That's true. Hindi ko matawag-tawag na name. Oh, grabe. And so, I think yun yung talaga na, yung lesson talaga nito is, your enemy is still your neighbor. Grabe. And how radical a love that is. Yeah. Yeah, and that was the parable of the Good Samaritan. To our listeners, the call of Jesus to the lawyer, yung kanyang demand. Something that's also given to us. You go and do likewise. As impossible as it is, that's why we need the grace of God through Jesus Christ. Thank you very much, and we will see you in the next episode. Thank God you. bless. You have listened to the UCM Interface Bible Study here at 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Please like and subscribe to our YouTube channel, 702 DZAS FEBC Radio TV, and Facebook account, 702 DZAS FEBC Radio. Hear our full episodes on Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, at marami pang iba. Join us at Union Church of Manila, Rada, Corno Legazpi, Makati City.